what if may isang Batanggenyong lalaki na kasama ng isang P-pop Ikaw na idol? yun, ikaw na yun. Tapos sa mga lyrics halimbawa, ayun Oo, tipong parang may hawak akong pang-utin mo, yung gayon. oo. Di ba, ang pang-utin kasi bro, for Oo, context, para ang bang pang-utin ay snacking, no? correct. Snacking siya sa Oo. English. Sa Batangas po ay pag pumapang-ut ka ay nag-snack. Hala, Di ba? ikaw ang aking lalaki, parang Di gano'n. ba? Ito yung mga cancel. Ala, P-pop group na Batanggenyo. Ano yung sound nun? Kasi nabanggit nyo kanina yung K-pop eh. Kasi yung nung nag-research ako, wow, research. Nung nag-research ako nga, tunay naman daw talaga na Pinoy pop. Not only Pinoy pop pa, merong ang study, academic study na P-pop is a trying hard version of K-pop. K-pop. Pero yes, P-pop is inspired by K-pop in terms of structure, format, and other else, no? Is P-pop today finally becoming uniquely Filipino? Ano siya kasi, siguro medyo controversial topic nga lang, no? Yan. Kahit ano ba yung pagtingin dati ng mga tao sa P-pop? It was the same, no? Even from Miko's group before. Talagang parang trying hard or parang kami yung mga Baduy. na gumagaya lang, parang Ngayon ko gano'n. lang nalaman yun na mahilig po ako makinig ng music. May ganun ng basher nung mga panahon. Yes, yes. Oo naman. Yun naman. Hello, this is Z and welcome to our podcast. Tara at pag-usapan natin ang mga bagay na bahagi na ng ating kamalayan. Usaping panlipunan, lakas maka-deep conversations, and topics that are close to my heart. Ang dami ko pong gustong i-share sa inyo and I'm really excited sa mga makakapulong natin din sa show. At sabay-sabay po tayong matutot kung wala naman at least magtawanan man lamang. I welcome into my life, join my journey, this is Pagtanda Natin. Yay! Grabe. At dahil pinaglalaban ko talaga yung aking advocacy na mag-ipon ng mga classic jokes, gusto ko pong i-share sa inyo ang ating segment na Funny pa ba to? Funny pa ba to? Anong isda ang hindi makapal? Eddie Manifish. Manifish? Yeah. Ano daw? Tapos meron pang isa. Old jokes daw to eh. Anong isda ang nakakasulat? Eddie Lafish. Ayan na, kung meron kayong mga classic jokes, yung mga tito jokes niyo, mga dad jokes niyo, share nyo lang sa comment at babasahin natin siya dito. And also, dahil tuwang-tuwa kayong malaman ng iba't ibang salita sa Batangas, kung gusto niyo lumipat sa amin, pagkakainit, pagkakalamig, talaga naman yung pagkakaya. Maraming din, madadaldal sa amin. Nandito na naman tayo sa isa na namang segment natin na Batanggenyo 101. Sa Batanggenyo 101, tuturuan ko kayo ng mga salita sa amin na bastos sa iba pero ginagamit to sa aming lugar. O di naman kaya, hindi mo naririnig basta-basta pero Tagalog sa amin. Sa Batangas, meron po kaming tinatawag na manghingutin. Yung manghingutin or ngutin. Yan, di ba? Yan, yung manghingutin, yun po ay sa English ay sulking. Parang yun daw yung translation. Sulking or bakit ikaw ay tahimik. Yeah, yung parang in a sentence, oh, Pedro, bigay nanghihingutin di yan. Abiki, talon-talon, magpapakit may stroke. Ay, huwag manghihingutin. Ano kang problema? Yan. Manghingutin. O, di ba? Kung meron pa po kayong ibang alam na salita, kahit hindi Batanggenyo, yung salitang inyo, huwag ka namang gawa-gawa ng salita, ha? Yung mga ginagamit ninyo na nakakatuwang malaman, syempre, share nyo po sa akin, ating i-share din yan, no? So, eto na. Imagine, ang daming Pilipino na kalat-kalat sa earth, no? Kahit basta may Pilipino, may karaoke at may mga kanta sa lahat ng feelings. Ano yung favorite song mo? Kasi ako, pag tinanong mo ko ano yung favorite song ko, mga kasama, ako depende talaga sa mood. Wala akong favorite. Halimbawa, pag may breakup parang may love life, wala naman. Wala, breakup, may ano yan, may kanta, di ba? Birthday, may kanta tayo. Favorite kong birthday song, yung kay Vong Navarro, search nyo, meron yun di ba? Inuman, meron din. Family reunion, meron. Kahit nga sa niyog, mayroon. Di ba yung the coconut nut is a giant. Di ba? Meron. And maybe, ito maganda dyan, that says something deeper about us a people. And welcome po sa panibagong episode kasi tonight, legit na exciting itong episode natin because we will be talking about something very Filipino. Music performance, entertainment, at bakit parang genetically engineered tayong kumanta, mag-perform.
Ano kasi ito, ma-share ko lang. Napansin niyo ba, kahit hirap minsan ang Pilipinas economically, politically, emotionally, lahat na namang ALLY, lahat na may li, no? Hindi tayo nauubusan ng mga nausbong na artist at talents. Diyan tayo hindi lugi, no? Ang gagaling pa rin natin mag-perform. Mag-perform meaning parang every Filipino family may magaling kumanta, sumayaw, magigitara, sintonado man o pero confident. Normal sa atin na masabihan ng mga banyaga na ang gagaling nating kumanta, no? Na parang sa sobra niyang normal, minsan nga hindi natin siya ina-appreciate ng malaki, no? Tonight, gusto nating himayin bakit sobrang connected ng mga Pilipino sa music and performance. From OPM, P-pop, nerd alert. Pag sinabing OPM, Original Filipino Music, yun yung umbrella term ng mga R&B, P-pop, isa yan. Ang P-pop ay nasa ilalim ng OPM, no? Kasi may nagtatanong sa akin, minsan sa mga comment sections, pag nakikita ko, minsan na-i-interchange nila yung OPM at P-pop, no? Magkaiba ho yun, no? Share lang. So, choir competition, singing contest, hanggang sa viral covers online, Filipinos have always been known globally for talent and entertainment. Pero, gusto rin nating pag-usapan bakit ngayon lang sa aking barometro nagdo-dominate globally ang Pinoy pop o P-pop. Ano ba yung nagbago? Sino ang may responsibility to improve the industry? The government ba? The fans? The artists? The producers? And how do we build a music industry na hindi lang viral but sustainable? Nakapormal po ako ngayon kasi kapag nakita niyo itong dalawa kong guest at sumabay ako sa kanilang suotin, magmumukha akong mascot, no? So kailangan, kung nandun sila sa poll ng Chillax, nandito ako sa may papormal para hindi nyo kami pagkukumpara, no? So, syempre, hindi ako nag-iisa para dito dahil ayaw ko naman ako lang. Tonight, we have two special guests representing two different eras or waves or generations sa P-pop. Kayo na ang bahalang mag-compute. From the early wave, the pioneers na lumaban nung hindi pa mainstream ang P-pop. Again, in my barometro, ngayon pa lamang na may mainstream ang P-pop. Kung sa iyong barometro ay akala mo ang P-pop ay sikat na numpa, di mag-uusap tayong dalawa. And from another wave. At magandang pag-uusapan natin considering the status and global rise ng Filipino pop culture. Please welcome Miko and Yuki! Hey! Hello everyone! Ang haba. Grabing intro yun, no? Grabe ang haba ng intro ko, no? Grabe. Pero before we start, kamusta ka na, Miko? Mabuti naman, brother. Long time no see. Pero eto, Miko, ipakilala mo sa akin to. Kasi to po, and also yung isa natin kasama, si Yuki, no? Di ba, paano kayo nag-meet up ni Yuki bilang tropa? Kasi nakilala ko po si Yuki through Miko. At wait lang nagtatagalog po si Yuki ha. Baka kala nyo ba di siya nasagot? Hindi ko pa ibinibigay yung mikropono ha. Oo, go Miko. Si Yuki ay isang half Japanese, half Filipino artist na nakilala ko decades ago. We were together in the K-pop community. Siya ay sumasayaw ng mga cover performances. I was hosting these events. And kalaunan, I was involved in P-pop. You know how I was scouted in my own P-pop band? Ang requirement lang nila gwapo. And then naghanap-hanap sila sa Facebook and they messaged me. And I'm glad that... Ang requirement nila, gwapo lang? oh, Ba't hindi nila ako nakita noon? yun nga eh. Sayang. Yun nga eh. Baka naman kasi... So, chinat ka nila sa Facebook? baka naman nakatalikod ka. Harap ka nga bro. Wait lang, chinat ka nila sa Facebook? Oo. Tapos pumayag ka, hindi pa usong scammer nun, siguro. Well, when we're younger, we like to take risks, and we're not murdered naman, so nandito pa naman tayo. Okay, I see. So ikaw naman, Yuki, paano ka na-discover naman sa P-pop? Sa P-pop, medyo independently, me and my friends previously from the parang K-pop cover group industry, nag-decide kami na gumawa kami ng sarili naming group. Hindi kami message sa Facebook. Hindi, talagang kami nag-decide after yung experience ko training sa Korea sa isang K-pop company. Doon ako na decide fully to parang risk na sabi ko baka kaya din naman ng Philippines. Ay, gusto ko yun magkaiba kayo nag-start ng P-pop group. Ikaw, nag-make friends kayo na common yung goal na gusto nyong gumawa ng grupo. Yes. Tapos ikaw naman, hinanap ka. Oh. Oo. Nauna kang gumawa ng grupo. No, hindi ako gumawa. I was a member of a group. And kami yung first generation ng P-pop. I see. Kasi Yes. imagine, gusto ko pong i-take note nyo yun, lagyan nyo ng bookmark, na may
generation ang mga P-pop group or P-pop individuals. No, so gusto ko lang i-define 'yon. Paano masabi kapag first generation, second generation, may ano yung mga years nun? Well, I think the origin of of P-pop comes from two stems. OPM and K-pop. Well, whether we admit it or not, galing naman talaga sa K-pop roots ang P-pop, and it's sort of like a revamped, localized flavor of K-pop. But with where P-pop has gone, P-pop has created such a unique and vibrant identity and footprint na malayong-malayo na siya sa K-pop. I see. So ibig Oo. sabihin ba nun, bro, Yuki, nung time mo rin ba when you are active Yeah, sa yeah. P-pop that time, may kasi huhugutin ko doon sa K-pop doon sa comparing it to K-pop. Nahirapan din ba ang grupo mo ikaw to find kung nasan yung sweet spot for the P-pop? Oh, more of like not because of our craft, but siguro yung pagtanggap ng tao dun sa gagawin namin. Bakit ano ba yung pagtingin dati ng mga tao sa P-pop? It was the same, even from Miko's group before. Talagang parang trying hard or parang kami yung mga baduy na gumagaya lang, parang Ngayon ko gano'n. lang nalaman yun na mahilig po ako makinig ng music. May ganun ng basher nung mga panahon Yes, yun? yes. Oh naman. yes. And I understand the resistance because Mm. that's normally what happens when you bring something brand new or Yes. an innovative idea. Sa bagay. Kasi ito, pupunta na tayo sa sunod nating segment, yung mga top 10 list. Di ba? Ang dami ko mga pauso sa program natin. Di ba? Kasi nga, sa top 10 po natin, pag-uusapan natin yung sa certain topics and also yung research base, yung pagiging academician ko po. No? So, Wow. music consumption kasi in the Philippines is now heavily shaped by streaming platforms. Sabi nila, fandom culture and the short form video apps like TikTok. May kasabihan nga daw nila, sikat yung kanta mo kapag ginamit na ng mga TikTokerist ang kanta mo, no? According to Spotify Philippines, no, streams of OPM o yung original Filipino music have quadrupled in the past 5 years. Yung Pinoy hip hop streams 600% globally and P-pop grows 138% year-on-year po ito sa Spotify. Sabi rin nila, researchers studying Filipino streaming behavior also found that emotional enjoyment o yung tinatawag na hedonic motivation, peer influence, digital trust significantly affect how Filipinos consume music online. Currently, yung listening patterns daw shows that Filipino audience strongly favor emotionally driven genres like the hugot pop, rap, indie, fandom-based pop music, reflecting both local cultural identity and global digital trends. So, what's your take na isa sa mga top genre of music na pinakikinggan ng mga Pinoy ay OPM hugot pop daw? So why do you think Filipinos are so emotionally attached to heartbreak songs? Ganun ba? I think as people or as human, kasi emotional being tayo eh. So I think it's automatic na since nakaka-feel tayo ng mga emotions, laging yun yung first traction lagi nung pakikinggan mong music. So not only in Philippines, I think in Japan din eh. Sobrang iba yung hugot songs May nila. gusto ko yun. Sa Japan ba, ang mga Japanese ba, pag narinig ko kasi yung mga ang Japanese music, kahit hindi ko talaga nagigets, dadala ko eh. Diba? Yeah. Same. Saan banda ka din nadala bro? Sa Iba na Eskinita kaya? ba? Oh, di ba? I love that concept. I love that point na we are Emotional born being. Yeah. as an emotional being. No, kasi ang isa rin na curious ako ay ang dami nating kwento na uniquely Filipino na heartbreak songs. Yeah. Yes. Plus, I think, since the dawn of time, for something you cannot explain, you run to art. And I think a lot of Filipinos, or the Filipino culture is a very romantic culture. Romantic in a sense na. We're someone obsessed with the idea of love. We're someone obsessed with looking beautiful, being with someone beautiful. We have very high beauty standards here. We love songs. We love music because, we're just a very romantic group of people. We love haranas, dito nagawa yan, na-invento yan. Oo. So, the reason why people love hugot songs is because of that. Number one, because hindi nila ma-explain yung mga feelings nila. Because that's right, kilig, infatuation is a betrayal of a nervous system. Ah. Like, how do you explain that? There's no way to explain that other than running to a song. And hopefully, a song does a good job of making us feel a little bit less confused about what Tama, we're going through. agree, super aligned. And ito brother, kasi nabanggit nyo kanina yung K-pop eh. Kasi nung nag-research ako, research. Nung nag-research ako nga, tunay naman daw talaga na Pinoy pop, not only Pinoy pop the other, even yung ibang bansa o ibang market, merong ang academic study na P-pop is a trying hard version of K-pop. K-pop. Pero, do you think
yes, P-pop is inspired by K-pop in terms of structure, format, and other else, no? Is it finally, sa punto mo, is P-pop today finally becoming uniquely Filipino? Ano siya kasi, siguro medyo controversial topic nga lang, no? Yan, yan. Kasi siguro maging specific tayo. It's not only P-pop, P-pop idol group, no? Yung P-pop idol idol market kasi. Mm. Pag pop kasi marami yan, 'di ba? Even Sarah Geronimo is pop, 'di ba? So, P-pop pa rin siya. So yung ginagawa namin previously on our group, P-pop idol group kasi siya. P-pop idol Oo. group. So pag sinabi mo kasing idol group, may specific market na fix na. So hindi ko masasabing ginaya siya because it should be that way. Mm-mm. Dapat vibrant siya, dapat unique at some point, dapat parang may nire-represent siyang feelings, Ang colors. curious ako yung how do we define something becoming uniquely Filipino? 'Di ba parang kasi yeah, kung yung format ay okay, sige po, nire-replicate namin yung structure, yung format, we're trying to create demand ng Yeah. idol group dito sa Philippines. Pero ang unique ako doon sa how can we determine if an idol group or kung yung pinipresent ng grupong yon is uniquely Filipino? The Philippines. Mm. Kasi ano naman parang katulad Yung nun. nakikita mo ngayon, do you think Oo. are we becoming uniquely Filipino sa mga nakikita nating idol ngayon? Sa akin kasi, the fact lang na Filipinos yung artist and yung kumakanta and some of the songs are Tagalog, Filipino na yun. For me Tama, kasi tama. the moment something takes shape in the form of a Filipino artwork, it becomes instantly Filipino. Mm. Like but I think the reason why K-pop transcended so much that people created P-pop was because people had dreams and people Tama. wanted to be a specific type of artist, Tsaka, something aspirational the way K-pop oo, artists love are. na love ko yun. Lalo na yung huwag niyo po kayo kakancel kung mali po yung mga terms ko ha. Yung grupo ng yung grupo ng Alamat, yung Yeah. yung grupo ng Alamat, may isa silang kanta na may bahagi nung verses na local language Languages nila yung nila, gamit yeah. nila. Exactly. 'Di ba na tuwan-tuwa ako, sabi ko, ano kaya, what if may isang Batanggenyong lalaki na kasama ng isang P-pop Ikaw na idol? yun, ikaw na yun. Tapos sa mga lyrics halimbawa ay, isa akong maniniyot, picturean kita. Kasi ang maniniyot po, photographer 'di ba? Maniniyot, forma. 'Di ba? Yung Oo, tipong parang- may hawak akong pangutin mo. Yung gayon. Oo. 'Di ba? Ang pangutin kasi bro, for Oo, context, para ang bang- pangutin ay snacking, no? Correct. Snacking siya sa English. Sa Batangas po ay pag pumapangot ka ay nag-snack. No? Oh, So, like, yun. hala, ikaw ang aking lalaki. Parang Di ganun. ba? Alam- Ito yung mga cancel. Alay ko. Grabe. P-pop group na Batanggenyo. Ano yung sound nun? I love it na language itself, inung na natin agad yon. Once you use your own Saka tayo language. mismo. Tama. But tama. it's I think it also is a Filipino artwork is built on Filipino stories and it's built on Filipino psyche and the Filipino zeitgeist, and that instantly translates. It doesn't require multiple generations of P-pop for that to take tama, place. agree. Tsaka yung may mga kanta yung mga dagundong, 'di ba? Talagang very Filipino. Tsaka yung mga may kanta pa yung isang yung galing sa isang P-pop idol, yung parang parang supalpal na, yung parang basketball, 'di ba? May ganung kanta. Ang isa sa mga genre daw or na pinapakinggan ng mga Pilipino ay Pinoy hip hop or rap, no? Rap. Ito yung isa sa mga genre, no? So, do you think why does rap feel more honest and relatable? May galit no? Totoo. I think for me kasi, lalo na yung mga artists natin na talagang prominent ngayon sa industry Oo. of telling how mismo yung Philippines, yung Diba? mga current issues Oo. natin. Sa mga hindi po nakakaalam, si Yuki ay isang mahusay na dancer ha. At ito, nagko-coach to ng dancing. Pero when it comes to rapping, gaano ba kasarap gawaan ng piyesa sa sayaw ang mga rap song sa Philippines? Medyo intense. Kasi like sa P-pop, sa mga grupo namin previously, or even now, ang nangyari kasi if rap na yung susugod sa kanta or yung rap na part na, most of the time para siyang dance break. Correct. Tama. Imagine mo, gagawin mo ng piyesa yung it really hurts. Ang magmahal ng ganito na ba ng jing, gano'n. Salamat Grabe. po, Andrew E. Yeah. So yun nga, yung isa pa pinakikinggan doon ng mga Pinoy ay K-pop. Well, syempre that's K-pop. Ito kasi ang kapatid ko po ay talagang super passionate. That's how I describe her. Very passionate siya. Hindi naman to the point na stalker na nasa illegal Pero siya tuwang-tuwa sa grupo ng BTS, no? Oh, yeah. So do you think why are Filipinos is one of the most
passionate K-pop fan bases in the world. Alam mo, ang nakikita ko dyan sagot kasi sabi ko baka aspirational tayo mga Pinoy na parang ina-aspire natin na maging 6-footer, gano'n. Sumayaw, di ba, gano'n. In general, I think kasi sobrang mabilis nating maka-appreciate tayong mga Pilipino. Exactly. Tunay. Parang sana nga yun, mas maging foundation pa siya na sana mas ma-prioritize natin saka mas ma-appreciate natin yung mga already existing na qualities na here sa Philippines. I see. Anong thoughts mo, brother, dun sa may mga music kasi ngayon na hindi overly produced. Yung hindi overly edited yung gano'n. Yung tipong may mga sumisikat na kanta na parang ni-record lang sa loob ng kwarto. Yeah. Tapos ang sarap pakinggan. Kaya nga nauso yung mga singers, hindi na ako babanggit na kung sino sila. Pero yung boses nila yung tipong parang raw, Acoustic. acoustic, raw, tapos ay parang kanila lang yung boses na yun. Yeah. Bakit mas gusto ngayon ng I'll Pilipino tell you ganon? the truth. As a songwriter, 500 songs, as a lover of music, I'm realizing na yung pinagkaiba na yan ng mga genres, they're just imaginary divisions. I think with all of the music Wait lang, that's made 500 songs? that I wrote, yes. Konduktor ka ba ng bus? Ah, Check ka lang ng check, kanta na. Pero grabe, pero yun nga, mamaya pag-uusapan natin yung songwriting mo. Ang isa rin sa napansin daw dun sa pag-aaral, na gustong-gusto ng mga Pinoy din, yung mga lo-fi na songs na, but gustong-gusto natin but like, din as I yung was sad saying, but chill. there's a common thread with all of the genres. May pinagkaiba lang sa soul, pero in terms of songwriting, lahat yan, they all have the same pop sensibilities. A lot of music is mathematics. It's about creating patterns that are catchy. It's about expressing the human experience. Yun lang yun, the mathematics and human expression. Uy, alam mo, brother Yuki, nung bata-bata po ako, fan ako ng mga Sponge Cola, kasikatan yan ng Kamikaze. Yeah. Di ba yung mga High school days. bands to mga bands to. Mga rock bands na to, mga ganyan. Minsan napapatanong talaga ako, yung mga ganun bang setup ng bands, is it dead? Or nag-e-evolve lang ba siya into new forms? What are your thoughts about it? Gusto mo ba siyang bumalik? Gusto mo ba siyang bumalik? Yung mga kantahin ng Kamikaze, Sponge Cola, yung ganong unique, di ba? Iba kasing impact dati, di ba? Like when Grabe. you look back, parang talagang it kind of makes you say na, wow, sobrang alive dati, di ba? Oo. Like the yung feeling, songwriting nila, what are your thoughts about their mabigat. Diba? Kasi whenever, kahit ganyan maraming genre tsaka lumalabas ng music ngayon. But when you listen do sa mga kanta dati, iba yung jive, di ba? Iba rin. Parang pag nag-sing-along ka talaga doon, iba yung hindi lang siya kakanta eh. You Agree. put Agree. actions. Tsaka minsan nga, natutuwa ako on how the new generation reinterprets those music. Katulad ng kantang Jopay. Di ba nung bata Oo. tayo yung Jopay? Nakailang- It's Jopay. Yeah. It's Jopay. Kanta siya, Jopay. It's about a girl, ganito. Pero ngayon yung Jopay, inilalagay sa traveling vlog. Inilalagay nila sa habang nagwo-work. Di ba parang Tsaka ang daming renditions. renditions Tsaka na cover. parang now because mas democratized na rin online ang mga tao, they somehow claim it kung paano nila ni-interpret yung kanta. Yes. Sa tingin mo ano ba 'yun? Maganda ba siya na evolution or improvement ba to or sa papaatras tayo kung kapag ganun na ito yung gustong meaning ng singer o ng music. Kaso ang sabi ng Gen Alpha, ayun po ba yung kanta, yung pang meaning? Hindi, dito namin ginagamit. Dito namin siya in-interpret. Is it good? Part of adaptability, I guess. I don't mind that at all. Actually, as much as possible, I don't like to talk about the meaning or I don't want to interpret my own songs, even though I know where saan nanggagaling. Because I want to give the audience a fair chance. Sabi mo kanina, you cannot leave all of the answers para you leave the audience to figure things out. You leave blanks so that people siphon their own meaning and decide how this song connects to them. Para pa lang yung isang kanta na paborito ko. Iba kasing interpretation ko after so many years. Yung kantang Spaghetting Pababa. Yeah. Grabe yung kantang yon. Yung Spaghetting Pababa. Mm. Pababa ng pababa. Spaghetting pataas. Pataas. Parang akong bangaw. Ano yung interpretation mo, Philippine economy? Philippine economy, exactly. Na ang ating ekonomiya ay parang spaghetti ng sex bomb. Tumataas, bumababa. Minsan napapasigaw tayo ng get, ow! Pero, Wow. dahil nga, may kasabihan, pag pinalaki ng sex bomb, lumalaban. Yeah. Di ba? So, gets ko yung point niya. Nagpapatawa lang po ako, pero gets ko yung point na, so okay. Okay na. Relatable Oo. yan. For me, okay. Depende sa artist yan. Totoo. May kanya-kanya tayo yung ano eh. Hindi, tsaka wala naman license yun, tsaka rule na, kanta ko to. At ganito lang yung meaning na pwede mong i-interpret Exactly. sa kanya.
Kasi 'di ba yung kanta ni Willie Revillame eh. 'Di ba nung kasi gusto ko ring ipasok tong isa, yung AI. Yeah, Yan. that's Yan marami ng contents ngayon online, napag-usapan na rin siya sa mainstream. Your thoughts about AI in Filipino music? wala, sobrang pati ako na speechless eh kasi AI can do that. Like yung panggagaya lang ng boses ng artist and Nagagaya ng boses ng artist ngayon? Oo, like merong mga Grabe. kanta na Philippines tayo na Tagalog songs, tas Oo. boses ni Ariana Grande or ni Taylor Swift, I ganun. didn't know that. Seryoso? Merong ganon, Di, sobra. parang nakakatakot yun kung artist ka, Oo. ang bentahe mo yung unique ng boses mo, tapos Super. Kaya na tapos ng AI. matitrain na ng Oh, AI? ako naman, I've written since I was 14 years old. I strive to make it all organic, my own thoughts, my own feelings, Mm-mm. my own ideas. If I used AI now to help me write my songs, I would have tarnished my personal upkeeping of my own integrity. Na parang, you mean this whole time I was able to make it on my own, and then it's not that I don't want to be against it, because at the same time I don't want to be too resistant to what the future is. I know Mm. art and AI will be so very integrated in the future, Mm-mm. and a lot of artists will use AI in maybe effective ways, in maybe ways that I think would agree on. Pero ako, oo. where I draw the line is AI. I don't want to use AI. But do I accept it? I understand it and I welcome it, but I don't necessarily approve every application of AI, especially in art. Ako sa tunay, yung AI should supplement the art. Hindi ko lang alam kung kailan ko i-draw yung line na baka mamaya ay mag-take over yung Oo, AI. wag lang maging dependent, super. Oo, no? Kasi hindi lang sa music eh, kahit ang daming matatanggal na trabaho because of AI. Oo. magandang Tsaka point yun. ex-girlfriend mo yun, bro, si AI. De Las Alas. Kaya nga, oo nga. Oo. Hindi pa ako pwedeng mag-comment eh. Pati- So, yung mga novelty songs, 'di ba? Oo. And Miss Eyes is a comedy legend, no? Yes, So yes, she gusto ko talaga ding matutunan yung it tells a story kung ano yung novelty song ng era na yun eh. 'Di ba? And speaking of novelty, ayoko naman no siyang idikit na dalawa kasi nga magkaiba talaga siyang ding genre. At ayoko ring mag-sound like gusto ko na may pagkakahati-hati tayo ha. Pero worth noting yung budots. Kasi yung budots ay it's a Mindanao, it's a specific genre, nag-start sa Mindanao, na pumunta that become globally viral. 'Di ba? Anong thoughts mo kung halimbawa more Cebuano songs ang i-produce, more Ilocano I songs like that. ang i-produce? I like that. When I was young, I was hearing dayang-dayang again and again. Oo. And I think it's great to have as a nation, because we're an archipelago, meaning we have different subcultures, we have Yeah. different languages. I like P-pop group, P-pop idol na iba't ibang 'di ba? Ang Mas alamat better, mas ginagawa, better. no? I like that because Alamat, oo. if I consumed all of the music in, for example, Cebuano, in all kinds of language, then it's as if I'm allowed to take a peek and learn about you guys and your culture and what your everyday life without having to go there. Imagine, halimbawa, Batanggenyo na P-pop, no? Imagine Batanggenyo na P-pop, tapos gagawa kayo ng kanta. Tapos yung word na, di ba, favorite word, sakol, di ba? Ano ulitin natin mga bata, nung meaning ng sakol? Kumain ng kamay. O di ba, gagawa yung isang P-pop idol group na halina't magsakol. Sakol, sakol, sakol. Sizi Sakol ay sa barako, umaga, sakol. hindi manloloko. Yan, o, di ba? Ito talaga mga cancel sa Batangas. Eh. Di ba? So, may probinsya ka ba, bro? Wala, Manila lang. Manila? Hindi ka manta kayo ng Japan, Manila. ganun. Di ba? Di ba? Tsaka siguro, yan, acoustic ballad, siguro yan, isang pinakikinggan. Western pop, ito very ambitious tong tanong dito. Eh. Will OPM ever fully surpass foreign music in the Philippines? Siguro depende sa sa standard. Kasi I don't think na naman tayo, nasakaw tayo ng foreign music. Siguro may time lang talaga na syempre nga dahil sa mabilis tayong maka-appreciate ng iba, Yeah. 'di ba? Oo. But when you also see yung nationalistic side natin on our own music din naman, napakalakas din naman. Mm-mm. So hindi naman siya like even on our rankings sa mga Yeah. 'di ba, mga statistics, Yes. Oo. 'di ba? Nagna-number one pa rin naman yung mismo mga artists and This songs is- natin. Oo. Bakit ba tayo mga Pinoy kapatid, bakit ba tayo sobrang musical na mga Pilipino? We were able to experience growing up, absorbing all of those musical Sunday shows, absorbing Regine Velasquez, absorbing Lani Misalucha.
it just became, honestly, a lot of the female singers right now are parang next steps of Regine, parang all pinanganak from Regine, you know what I mean? Pinanganak A lot. from Regine. Gusto ko yun. Gusto ko yung ano yung yun. In the Yung same way in observation na yun. America, a lot of Oo, male oo. singers are pinanganak kay Michael Jackson. O di Halimbawa kaya yung mga si pinanganak na yung yung kumanta ng I Will Always Love You, yung si Whitney? Whitney, parang may Yeah. paganon, Oo. di ba? May, Parang sila kumbaga, yung standard. oh, tama. Hindi magaling si Charisse. Yeah, hindi, naging Oo standard din si naman. Charis. Oo, si Pero Jake Zyrus. Jake na pala siya, Jake sorry. Zyrus Yes. sa mga kapatid nating And very he is politically a lovely artist, a wonderful artist. Of He course, is, he is. Kaya ko hanga diyan kasi sina David Foster. Si Oprah, di ba tuwang-tuwa din diyan? Kay Jake, no? Paborito ko yung Nasaan Ricardo ba si sa Jake sinigang Zyrus? eh, Nasaan ba opera. si Jake ngayon? Pero nga sabi ko, before Filipino became globally recognized, we were already singing through struggle locally, no? Alam niyo po ba, ito quick fact lang. Nung panahon po ng Kastila, nung panahon ng mga revolusyonaryo natin, ginagamit ang musika para sabihin kapag may paparating na Kastila. O mag-iiba yung tono ng tugtog para i-assess yung lugar, kung delikado ang lugar, kung merong mga Kastila sa area. Yung mga guerrilla, if you search online, i-fact check nyo po ako, at ginagamit dati nila ang music kapag 5 Kastila, may 10, ganito ganyan sa mga guerrilla. So anyway, Yes. so bakit kaya kahit mabalik tayo, ang dami kong kwento, no? Ang dami kong kwento. Maganda yan. Bakit kaya kahit sintonado, confident pa rin kumanta ang Pilipino? Because singing partially is parang patagisan. It's a form of exhibitionism dito. It's a form of impressing the audience. It's a form of like extreme performance. Talagang you have these singers who are like so trained vocally to impress. But the other half of it is singing is really just an excision of feelings, pent up feelings. Ay, So singer ka eh. Ikaw single din, nakanta ka rin. Nakanta rin. Kaso yun, nakaka-relate ako doon kasi kahit sintonado ako, kumakanta. Kumakanta ka rin. Oo, exactly. Because fini-feel mo yung kanta, you're Ano yung walking mga alongside the singer. Ano yan? Ano yung mga go-to karaoke song mo? Go to karaoke song. Yan. Bakit ngayon ka lang? Gusto ko yung ready ang Biglang ano eh. ready ang studio eh. Yes, nagulat din ako doon na biglang Mga ganun, no? Mga ganun, no? Yes. Ano yung mga go-to song mo ng karaoke? Ako po old songs eh. Ako may pagka-emotional ako sa mga go-to song ko sa karaoke. Ako kasi pleaser ako ng mga lolo-lola ko. So yung mga kanta nilang, ano ba yung kanta yung, itong kanta yung, parang kailan lang Oo. ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Yes. Yan. Ba't wala akong echo? Walang Talaga? effect, biased. Pero yun nga, di ba yung mga ganun? Ano yung mga karaoke songs nyo? Di ba? Siguro the things I was singing was when I was a kid was like kung ano yung uso, Brian McKnight, Yeah. yung mga Wait, nausong 8-8, kinakanta mo rin, syempre. hindi. Uy, ang ganda ng 8-8 Pero sinasayaw ko siya noon. Oo. Oo. Wait lang. May kapag ba binigay sa'yo yung kaalaman pyesa ko ng lang. 8-8, magagawaan mo siya may interpret mo ba siya ng bago, yung kantang 8-8 ni Bayani Agbayani? Yeah, I think now. Oh, di ba? Especially, di ba Tapos siya AI yung kumanta. Oo, kasi pwede na siyang i-rearrange, tapos bigyan mo Correct. na sarili mong style. ganun. Pero yun nga, sabi nga, Filipinos, tama naman. Filipinos don't sing because they're perfect, no? They sing because they feel alive. At tunay naman nga, hindi ko lang alam, talaga, interestingly, pag nasa karaoke ka, you really feel alive. At saka aminin talaga natin, may mga tito at tita po talaga tayo dyan na ginagawang world tour ang karaoke. Na kapag mahihiya yan, pero once na magbigay yan ng number na 1 beses, kukunin yung songbook, 5 ang sunod na sunod-sunod. Nakaka-addict ang karaoke. Hindi ko alam kung bakit. Matik So, na, no? matik na. So ito nga, do you think who is responsible for creating quality music culture? Kasi sabi nila, great artists need talent, but great industries need systems. Sino ba ang responsible para tumaas yung kalidad ng music industry? I think to make a really excellent and high quality song, an artist should not focus on quality, but pure expression of heart, a pure expression of, and the best expression of their technical skills, their emotional bandwidth, and then you'd make consequently good art because ramdam mo siya, sincero ka, and ginagawa mo talaga yung kabuuhan mo. Totoo. But industries, of course, should have. I think industries are also held by budgets. Budget. Yeah, I think if we're Grabe, talking about pera pa rin, no? output excellence, budget yon. Nung now? batch mo ba, nung nung active ka sa P-pop, sino yung nagmamando kung ano ang direksyon ng music o ng art o ng grupo nyo?
Mas ano ba yung grupo mo or Collaborative process siya. So kami tsaka yung management mismo. Kasi yung management namin will shout out sa AQ Prime Music. So para kaming family talaga. But syempre having siguro since na-experience ko both, syempre nasa company ako and being independent, tama? I think yung quality and future nung gagawin mo sometimes depends on the algorithm eh. Kasi minsan Ay, kahit walang tama. budget, Oo, kahit oo. minsan hindi maganda, Oo. That's biglang true. sumikat. It's a game of chance. It's a game of chance. So Oo. consistency, I think that's the best part Ay, dito. maganda siya. Oo, tama. Consistency plus, ito rin ang tanong ko kung kayo po ay estudyante ng development policy or when you're into development studies, talagang pinag-aaralan ng gusto kung bakit sumikat ang K-pop, no, ang Korea. Sa lente ng development people, yung people na nag-aaral ng development, tinitingnan talaga nila kung bakit sumikat ang K-pop. So, nakita nila dito na talagang heavily invested ang gobyerno sa kanila. So, do you think to what extent should the government support music and the arts? I think in Korea, there has been a system where a lot of its tourists are fans of Korean culture, and this is a well-known fact among them. And because of that, in order to drive more of tourists via fans, they invest money in music. They invest Oo. in movies and series. And dito in the Philippines, we don't have enough of an international fan base yet. Kung may international fan base man, Filipino lang din yun. But yes, I think if we make ourselves more heard and felt internationally, as we're already trying to do with our food, with our music, with our stories. But if we make ourselves more felt and more prominent in their music, fans will automatically come in droves, and that will create the tourism industry. So I guess the government should invest in what they want back. Totoo. Ikaw bro, may narinig ka ba na may government subsidy when it comes to Pinoy idols, mga P-pop? Di ba parang wala? Parang as of now, wala. Pero Wala. sana magkaroon Sana meron. ng chance. Opo, please prove us wrong. Please prove us wrong. Kasi po, nung nagre-research din ako para sa araw na to, wala talaga din ako makitang maliwanag. Parang laging itinatabi siya sa culture lang, arts, ganyan. Pero walang specific na yun ang highlight, no? So, feeling ko, napakalaki po sa bloke baga ng support. Basta kung ang government, malaki ang suporta sa Pinoy idols natin, maniwala ka, yung 6 years na span to develop the niche, magiging 6 months lang yan. Maniwala ka, ganun kabilis. Di ba sayang din? Yeah. Kumbaga, it will leapfrog. Leapfrog? Nagamit ko today. May leapfrog ng development kapag Kokak. di ba? Mapapakokak. So, yan. So, yun nga, sabi nga, ay tunay po that countries that invest in culture eventually export identity. So, Exactly. yun yung nakita nila with So Korea, well with put. K-pop Yeah. Tama. And yun nga, do Filipino fans support local artist group? Yeah, yes. Kaso, like, even nararamdaman ko ngayon sa P-pop, medyo saturated pa. Sana mas maging, mas malaki siya. Tama. Kasi parang ngayon, yung prominent group names lang yung naririnig. Tapos Yes. parang, although there's this hashtag na P-pop Rise, parang even though Ano, we... P-pop Rise? P-pop Rise, Okay. oo. Parang kahit gusto namin mismong kami sa mga existing group na mangyari yon, sometimes it's the fans na medyo yung nagde-divide mismo on it. Yes. Hindi siya healthy. Yeah, sana ma-improve yung ganun. Sometimes. But you know what I think currently with the consumer palette in the Philippines, it used to be different before in the 80s, 90s. Consumer where- palette panlasa talaga. Oo. The consumer palette. Hindi, bro. palit. Magpapalit na ako ng damit. Ay, Hindi, talagang because kung in the si- past, oh. Filipinos enjoyed English and Tagalog songs from Filipino artists. Jose Marichan and the likes, Gary V. Ngayon, parang I'm seeing a divide na if people want to consume English songs, they will get it from Hollywood. But if they want to listen to Tagalog songs, yun yung pakikinggan niya. Kaya nga, ako nga sabi ko, hindi naman sa ako ay mapapalayo sa topic, no. Gusto ko lang siyang mabanggit. Tuwang-tuwa tayo kapag may nakikita tayong foreigner na kinakanta yung kanta natin ng Tagalog, di ba? Parang bigla na lang sisikat yan, viral yan. So, tas support. Naalala ko may isang artist before, hindi talaga siya Pinoy, pusong Pinoy, pero sumikat siya because of yon covering Filipino songs. So, kung nagagawa niyo ho yun, tulungan niyo naman yung mga nandini. Dahil, Correct. kumbaga, yun na may punto ko lang. Pero yun nga, yung pagsuporta ng fan base sa mga local artists natin ay isa lang to sustain P-pop. Do you think other things for us to sustain P-pop beyond trends, beyond virality, beyond algorithm? Siguro parang I think the Filipinos need to be more informed, aware, and educated. Siguro specifically sa P-pop, no? Kasi parang there's always a stigma kapag sinabing P-pop.
Wait lang, gusto ko yun. Anong stigma kapag P-pop? Parang P-pop, yan na naman yung mga gaya-gayang group sa K-pop, Grabe. ganyan. Sasama naman ang ugali nyo nagsasabi sa P-pop na gaya-gaya. O Oo. ikaw, naku talaga, hindi lang, wag lang akong So yun, sana Oo. lang magkaroon ng na yun, makatulong din sana yung government and also yung mismong community themselves na mas maging aware pa na And- hindi siya ganun lang It Yeah. goes beyond that. And besides, like the concept of K-pop boy groups, they also come from Backstreet Boys, Totoo. NSYNC. J-pop actually. Ay, oo, parang Nauna pa napadaanan yung ko siya. J-pop. Nauna pa ang Oo. J-pop nga eh. Oh. I made a vlog din yan before dati. About Kasi, J-pop. di ba galing ako sa Japan? Mm-mm. So, actually sa J-pop kasi iba yung culture. Ang J-pop idol groups, hindi sila nag-i-invest sa talents. Probably sa looks, but kumakanta sila, sumasayaw, pero hindi sabay-sabay, hindi ganun kagaling. What the idol's job kasi is to entertain and make people feel good, yung mga Feel fans. good. Mm-mm. Wherein, in-upgrade ng K-pop yon. I Kumuha sila ng mga ite-train nila, looking good, magaling kumanta, magaling mag-rap, magaling Agree. magsayaw. Ginawa nilang Tama. market. Tama. Alam mo, yun ang nakikita ko rin when it comes to future naman ng Filipino music, no. Maybe, no, yung first generation ng P-pop, second, third, or kung ano mang era na tayo ngayon, ay nandito pa tayo sa era ng beginning, no. Nagsisimula pa rin po tayo. And what makes this generation different from the first or second wave, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong third wave, fourth wave, ano. Pero, every generation of artists inherits, tulad ng sinasabi ni paring ni Yuki, no? That every generation of artists inherits po both the sacrifices and dreams of the generation before them. What do you hope the next generation of Filipino artists experience? At ano ang message niyong dalawa? Kung pwedeng tawagin kayong mga kuya, yan. Bilang mga kuya ng P-pop, ano yung message niyo sa mga yung mga nakikinig dyan na gustong mag-start ng P-pop, di ba? I hope younger Filipino artists, first of all, know how to protect their art, that they get Protect their access art? Gusto to ko yun. information, because probably you and I both got songs stolen from us. Yes. I'm a songwriter, so it's important to know about publishing rights, copyright. It's important to know how to register your rights in the right offices na kinauukulan. Pangalawa, I also hope na you don't have to bend and break yourself too much just to be able to make it. Like currently, I have to go on TikTok and do the things that hindi ko naman normally ginagawa. Not that I'm belligerent against it, Oo. but I'm honoring the journey because I'm willing to do that for my songs. But I hope yung tao na mismo yung naghahanap sa inyo, I hope that tayong mga artists, before we put spotlights on the younger artists, para hindi na sila gumapang. So that's what I hope for you. And number 3, I hope you get accessibility to production. You can afford subsidies and grants so that you can afford to make your own music, and organizations that allow to protect your rights, na hindi ka na nire-require na kailangan ganito kung X amount of stream or ganito kung amount of ad revenue, because the people who need these organizations the most are the people na wala pang ganun, who haven't probably recorded the song yet. Agree. Yuki, your message sa mga Ah. nagsisimula. Yung mga tipong literal na habang nakikinig sa atin ay nagre-ready ng sumayaw. Yeah. Maging P-pop. So, Oo. ayun, sa mga next generations ng P-pop idol group natin here in the Philippines, siguro ang message ko sa inyo and wish is sana hindi na siya maging survival mode, no? Kasi your seniors, kami, and all did our best na para patunayan na may P-pop at may chance yung P-pop idol group industry here in the Philippines. So, sana mas maging easier for them yung Yes. path. Tsaka ayun, maging as I hope they don't do it out of survival but as for necessity. Ay, gusto Yeah. ko yun. Gusto ko yun. Ito yung next segment natin is rapid questions, no? Rapid questions with So, palitan lang kayong dalawa ng sasagot. So, wag niyo pakaisipin kasi nga rapid question eh. Kapag tinagalan niyo ang sagot, hindi na rapid yan, hindi ni rapid. Di ba? Mabilisan lang. So, para naman mabigyan ko ng ng justice yung segment na to. So, ito ikaw muna Yuki, tapos Sige. ayan. Thank you very much, Lito Rapid. Rapid nga, Rito. So yan. Yuki, okay. Most toxic thing sa music industry. Inggitan.
Inggitan. Underrated Filipino artist. Myself na lang. Oh! Woo! I'm allowed to Hey! celebrate Yes, myself. most overrated karaoke song. Ay, ni Regine Velasquez song. Ay, ni Richie Villas, tama. Most difficult thing about being an artist. You meet industry people who will try to tell you what to do and what not to do, and it's easy to have an identity crisis and existential crisis. Tignan mo, rapid na naman to. Stick to who you Rapid are. nga. Stick to who you are. Yan, oh. Biggest misconception sa P-pop. Walang mga talent. Ah! Woo! Artist na gusto mo makakolab. Ben and Ben. Ay, oh, grabe. Oo nga, yung buhok mo pang Ben and Ben talaga. Ben and Ben, ready ka na, bro. Song that perfectly represents Filipinos. Tara na, biyahe tayo. Ah! Oh, ano, tumayo pala yung buko doon. Gusto ko yun. Oo. Most chaotic rehearsal moment. Well, we were supposed to rehearse, but we started drinking and eating and doing each other's nails. Grabe. One thing that the PH industry should improve ASAP, specific with P-pop. Ayun, being aware and educated. Yan. Okay, grabe. Grabe, sabi nga nila, at the end of the day, music says a lot about who we are as Filipinos, no? We are emotional listeners. Tama po yun. That's why heartbreak songs, yung mga hugot na yan, nostalgia and longing continue to dominate our playlists and charts, no? Music for Filipinos is rarely just background noise. It becomes memory, comfort, identity, and emotion. Pero tama rin naman that industry is also changing fast, mga kasama. Streaming platforms and TikTok completely transformed how songs become famous. Today, yung sikat na kanta ngayon, biglang, o di kaya hindi sikat ngayon, mag-explode years after release because of one viral edit, one meme, or one relatable moment online. At the same time, Filipino music is entering a new era of confidence. P-pop is no longer simply compared to K-pop. It is slowly becoming its own cultural force and the form of Filipino soft power recognized globally. We're also seeing genres like Pinoy hip-hop rise because people crave authenticity. Pinoy raps reflect real Filipino struggles, humor, Alam mo pa, may napapanood ako sa YouTube na parang yung dawig ako magsalita, parang bagay ako dun sa show na yon. No, pero ito yung aking essay. Ito yung aking essay for this episode. Parang kailangan ko lumipat dun sa show na yon, no? Filipino struggle. And everyday life in ways that deeply connect with listeners. And maybe, one of the most beautiful examples of this is Budots, no? A sound that started from the grassroots communities in Davao and eventually became a global cultural conversation. It proves that Filipino culture, mga kasama, doesn't always need to imitate the world to be noticed. Sometimes, the more authentic we are, the more powerful we become. Maybe that's the biggest realization tonight. Filipino music is no longer just trying to catch up. It's finally starting to sound unapologetically like us. Ang haba ng word na yan. Music became one of the few spaces where Filipinos could feel proud, emotional, united, and heard. This has been Z. Always do good, be good, and stay grateful. Sinasabi ko lagi ito ha. Stay kind but firm, compassionate but just, and never be afraid to support local art because culture survive through people who choose to believe in it. Supportahan mo natin, please. Bro, sabi mo ang socials mo. Ako, you can find me anywhere on... You can find me anywhere. You can find me anywhere on Facebook and Instagram, Yukito Kanay. Just search for my name. Or sa Instagram and TikTok, that's Yukito1011. Hello guys, follow me on TikTok, Instagram, Facebook, Miko Gusi, Mikkogusi, and I have an upcoming single. It's called Bulalakaw by Miko Gusi. Baka lumabas June or July 2026. Sana suportahan nyo and storya nyo po to. Stream it. Thank you very much. Yan, o diba? O, thank you. Hanggang sa muli. Love you. Woo!